Mayo 11, 1996. Isang lalaki ang nakahandusay at walang malay sa nyebe sa bundok Everest. Itim ang kanyang muka dahil sa frostbite. Matigas na parang yelo ang kanyang mga kamay. Dalawang magkaibang rescue team na ang nakakita sa kanya at sinuri ang kanyang mga pole. At sa parehong pagkakataon, pareho ang naging konklusyon nila. Patay na ang taong ito. Sinabi nila sa asawa niya na mananatili na roon ang kanyang bangkay. Pero ilang oras lang, may magaganap na labag sa prinsipyo ng medisina sa mataas na lugar. Isang bagay na kahit doktor, umaakyat o siyentipiko ay di kayang ipaliwanag. Ito ang kamanghamanghang kwento ni Beck Widers. Maligayang pagdating sa extreme. Kung tiningnan mo ang base camp ng bundok Everest pagkatapos ng hating gabi noong Mayo 10, 1996, makikita mo ang isang bagay na nakakakaba kahit sa batikang umaakyat. 30 umaakyat mula sa iba't ibang ekspedisyon ang sabay naghahanda para abutin ang tuktok sa parehong araw. Sa Everest, kahit kaunting delay ay pwedeng ikamatay. May mga bahagi na isa lang ang pwedeng umakyat, gaya ng Hillary Step, isang 40 talampakang pader ng bato at yelo sa 28,700 talampakan. Kapag 30 katao ang sabay na dumaan, sa masisikip na bahagi, magdudulot ito ng traffic sa pinakamataas na bundok. Sa taas na lampas 26,000 talampakan, ang paghinto ay nagreresulta sa mas mabagal na pagkamatay. Sa taas na ito, halos 1/4 lang ng oxygen kumpara sa antas dagat. Hindi talaga kayang suportahan ng katawan mo ang buhay sa taas na yon. Kahit may dagdag oxygen, tumitibok pa rin ang puso mo ng hanggang 140 beses kada minuto para manatiling gising. Namumuo ang dugo mo, nag-shutdown na ang utak mo. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang mabuhay ng higit sa 16 hanggang 20 oras sa death zone. Pero ang totoong problema nung gabing iyon ay hindi ang dami ng tao, kundi ang panahon. Ilang araw nang may ulat tungkol sa malakas na bagyong inaasahang lalakas sa Everest sa Mayo 11. May isang mahalagang gawain ang mga umaakyat. Umakyat ng mabilis at bumaba agad bago dumating ang bagyo. Kabilang sa 30 umaakyat si Beck Widers, 49 anyos na pathologist mula Dallas, Texas. Siya ay malakas, may karanasan, at matagal nang pinaghahandaan ang sandaling ito. Sinusubukan niya ang 7 Summits Challenge na akyatin ang pinakamataas na bundok bawat kontinente. Ang Everest sana ang pinakamalaking tagumpay niya. Hindi alam ni Beck na 18 buwan na mula noong may ginawa siyang tila karaniwan na hahantong sa kakaibang sitwasyon. Walang tao ang dapat na makaligtas sa mga susunod na oras. Pero babalikan natin yan mamaya. Sandaling liko muna tayo sa tren ng kaguluhang ito. Kung nais mong mapabilang sa extreme na komunidad at makakuha ng early access sa videos at exclusive polls, sumali sa Patreon. Kita-kits tayo. Si Beck ay kliyente ng Adventure Consultants team ni Rob Hall. Si Rob Hall, isang gabay mula New Zealand, ay nakaakyat ng 5 beses sa Everest. Kung magtitiwala ka ng buhay sa kahit sino sa bundok na yon, si Rob Hall yon. Kasama sa grupo si Doug Hansen, isang postal worker na muling sumubok umakyat matapos mabigo noong nakaraang taon. Isang Japanese na negosyante na si Yasuko Namba at isang mamamahayag na si John Krakauer. Pagkatapos ng hating gabi noong Mayo 10, sina Beck at 30 iba pa ay nagsimulang umakyat patungong tuktok. Sa una, maayos ang lahat. Mahirap ang kondisyon pero kinaya, gaya ng inaasahan. Si Rob, ang lead climber, ang nagtakda ng bilis nila. Simple lang ang plano. Marating agad ang tuktok bago maghapon. Tapos bumalik sa Kampo 4 bago dumilim. Habang umaakyat sila sa dilim, napansin ni Beck na may kakaiba. Nang labo ang kanyang paningin. Hindi naman masyadong masama sa una, medyo kakaiba lang. Baka dahil lang sa lamig o taas ng lugar kaya nagpatuloy siya sa pag-akyat. Pero habang umaakyat pa sila, lalo itong lumala. Pagdating sa 27,000 talampakan, napansin ni Beck na malabo na ang kanyang paningin. Malabo na ang hugis at di na matantiya ang distansya. Naranasan nila ang unang malaking problema sa balcony sa taas na 27,400 talampakan. Wala roon ang mga lubid na tutulong sana sa mga umaakyat dahil hindi pa ito nailagay ng mga Sherpa. Kinailangan nilang maghintay habang inaayos ito ng mga gabay, kaya halos 1 oras ng mahalagang oras ang nasayang. Habang naghihintay at sumisikat ang araw sa Himalayas, napansin ni Beck ang isang nakakatakot na bagay. Hindi na lang malabo ang kanyang paningin. Halos hindi na siya makakakita. Nabulag na siya. Sinabi agad ni Beck kay Rob Hall. Naintindihan niyang seryoso ito.
Hindi ka pwedeng umakyat ng Everest na bulag. Isang maling hakbang lang at mahuhulog ka ng libu-libong talampakan hanggang kamatayan. Kaya tumawag si Rob. Sinabi ni Rob kay Beck na maupo sa balcony at maghintay. Baka pagtirik na ang araw, gumanda na ang paningin ni Beck. Sabi ni Rob, maghintay ka lang dito. Pagbalik ko mula tuktok, sabay tayong bababa. Pumayag si Beck. Ano pa nga bang magagawa niya? Kaya umupo siya sa 27,000 at 400 talampakan at naghintay ng mahigit 10 oras habang magulo ang paligid. Ito ang naging sanhi ng problema sa paningin ni Beck. 18 buwan bago ang pangyayari, sumailalim si Beck sa isang operasyon sa mata na tinatawag na radial keratotomy para ayusin ang kanyang malabong paningin. Gumagawa ang siruhano ng maliliit na hiwa sa kornea na parang rayos ng gulong. Pinaplat at inaayos ng hiwa sa kornea ang paningin. Naging perpekto ang operasyon ni Beck. Noong 1974 kakaunti ang nakakaalam na ang radial keratotomy ay nagdudulot ng permanenteng kahinaan sa kornea. Kapag kulang sa oxygen ang mata, namamaga ang mahihinang bahagi at lumalapad ang kornea kaysa normal. Ang malinaw mong paningin sa dagat ay agad nababaluktot. Habang pumunta si Beck sa Everest na akala niya ay naresolba na ang problema niya sa paningin, hindi niya alam na may dala pala siyang nakatagong panganib sa kalusugan na lumitaw sa pinakamasamang oras at lugar. At ngayon, nakaupo si Beck sa balkonahe na bulag, naghihintay kay Rob Hall na bumalik at gabayan siyang bumaba. May sarili ring problema si Rob Hall sa itaas. Si Rob at ang grupo niya ay muling naipit sa malaking sagabal sa Hillary Step. Muli, hindi pa naitakda ang mga fixed rope. Mas maraming pagkaantala, mas maraming oxygen ang nagamit, mas maraming mahalagang oras ang nasayang. Sa puntong ito, nagsimula ng kabahan si Rob. Sobrang atrasado na sila sa schedule bago pa man ito nangyari. May mahalagang patakaran sa Everest. Bumalik bago 2 p.m. Anuman ang mangyari. Dahil kung nandyan ka pa rin sa death zone pagdating ng dilim, malamang ay mamamatay ka. Pero ito ang masakit na katotohanan. Nagbayad ng $65,000 bawat isa ang mga kliyente. Ang iba ay nagsanla pa ng bahay. Ito ang kanilang pangarap. At alam ni Rob na kung paaatrasin niya sila ngayon, 1 oras na lang mula sa tuktok, siguradong madudurog ang kanilang loob. Nagdesisyon si Rob na baguhin ang mundo ng pag-akyat ng bundok sa loob ng dekada at pinayagan silang magpatuloy. 1:00 ng hapon nang marating ng unang umakyat ang tuktok. Sinundan pa ito ng 2:00 at 3:00 ng hapon. Huling umakyat si Doug Hansen at narating niya ang tuktok ng 4:00. Nanatili si Rob sa tuktok para siguraduhing matupad ng kliyente ang pangarap niya. Dahil ganun ang klase ng tao si Rob Hall. At habang tunay nakahanga-hanga ang damdaming iyon, babalik ito kay Rob sa pinakamasamang paraan. Habang nagdiriwang ang mga umaakyat sa tuktok, may nangyayaring hindi pa nakikita ng iba buong araw na iyon. Bandang 3:00 ng hapon. Nagsimulang umulan ng niyebe, una magaan pero lumakas pagsapit ng 4:00 hanggang 5:00 ng hapon. Lumakas ang hangin pagsapit ng 6:00 ng gabi. Nag-iba ang lahat. Ang banayad na hangin ay biglang naging parang kargamentong tren sa ilang segundo. Biglang umabot sa 70 milya bawat oras ang lakas ng hangin at umaabot pa sa mahigit 100 ang bugso na halos parang bagyo. Sa isang lugar kung saan ang katawan ng tao ay nasa sukdulan na ng kakayahang mabuhay. Mas malala pa na wala ang anumang makita. Isang saglit, may tao sa harap mo. Sa susunod, wala na. Puro puti na lang ang paligid. Inilarawan ng mga umaakyat na parang nakakulong sa bote ng gatas. Naalala mo ba yung bagyong binanggit ko kanina na darating noong Mayo 11? Dumating ito ng isang araw na mas maaga kaysa inaasahan. Habang bumababa ang mga umaakyat ng Everest, alam ni Rob na malaki ang kanilang problema. May mga pagod na kliyente si Rob na nagkakahiwa-hiwalay sa bundok habang papalapit ang bagyo at ilang oras na lang ay magdidilim. Mas malala, tuluyan nang naubos ang lakas ni Doug Hansen. Hindi na gumagana ang kanyang mga binti. Naubos na ang dagdag niyang oxygen kaya mabilis nang humina ang kanyang katawan. Sinubukan ni Rob ang lahat para mapagalaw si Doug pero hindi na talaga kaya ni Doug at tumanggi si Rob na iwan siya. Habang ang iba ay desperadong bumababa, nanatili si Rob kay Doug malapit sa South Summit, umaasang makakahanap si Doug ng lakas para gumalaw. Samantala, matagal nang mag-isa sa balcony si Beck Weathers. Bulag ng mahigit 10 oras, hinihintay si Rob na bumalik ayon sa pangako niya. Wala siyang kaalam-alam na naipit si Rob sa itaas niya o na dumating ng maaga ang bagyo.
Habang nakaupo sa lamig, nakaramdam si Beck ng kakaiba. Naramdaman niyang mainit at komportable. Parang nasa kama lang siya sa Dallas na may sikat ng araw ng Texas sa bintana. Hindi alam ni Beck na ang init na nararamdaman niya ay dulot na pala ng hypothermia na unti-unti nang tumatama sa kanya. Masyado nang bumaba ang temperatura ng katawan niya kaya nagsisimula nang mag-shutdown ang utak niya. Nagyayelo siya hanggang mamatay pero iniisip ng utak niyang ligtas at mainit ang pakiramdam niya. Posibleng doon mismo namatay si Beck at hindi na natin ikukwento pa ito. Pero biglang lumitaw ang isang gabay na nagngangalang Mike Graham mula sa puting paligid kasama ang isang grupo ng mga umaakyat na mga 10 katao. Hindi lahat ay galing sa isang ekspedisyon. Nabigla ang lahat ng bagyo kaya nagsama-sama ang mga umaakyat mula sa iba't ibang grupo para mabuhay. Sabay-sabay naglalakad pababa sa gitna ng malakas na bagyo ang mga kliyente ni Mike Graham, ni Rob, at mga taong hindi pa nakikita noon. Nang makita ni Mike si Beck na halos walang malay at nag-iisa, alam niyang hindi pwedeng manatili si Beck doon. Tinulungan niya si Beck tumayo at sinama sa grupo habang naglalakad. Tandaan, si Beck ay hindi gumalaw sa taas na 27,000 at 400 talampakan sa loob ng 10 oras. Halos hindi na gumagana ang katawan niya. Matindi ang hypothermia niya, kulang sa oxygen at lubos na bulag. Nagsimulang bumaba ang grupo nang magkakasama habang natitisod si Beck kasabay nila. Sa puting ulap na iyon, walang nakakakita ng direksyon. Humahagupit ang hangin ng 70 milya bawat oras. Parang matagal na silang naglalakad. Dapat narating na nila ang Kampo 4 noon, pero wala silang nakita kundi puro puti sa paligid. Agad nilang napansin ang isang nakakatakot na bagay. Lubos silang naligaw sa South Col habang binabayo ng malakas na hangin na parang bagyo. Nasa death zone sila, paubos na ang kanilang oxygen. Nagkamali sila ng liko at ngayon, wala na silang ideya kung nasaan sila. Sa huli, hindi na nila kinaya at isa-isang bumagsak ang mga umaakyat sa sobrang pagod. Nagtipon-tipon sila sa niebe. Sinusubukang ingatan ang natitirang init ng kanilang katawan at doon din bumagsak si Beck Widers. Kalaunan, malalaman nilang paikot-ikot lang pala sila. Mga 65 talampakan lang sila mula sa malaking bangin na tinatawag na Kang Shun Face. Kung naglakad pa sila ng kaunti pa sa direksyong iyon, diretso sana silang nahulog sa bundok. Pero hindi pa nila alam iyon. Alam lang nila na hindi na sila makagalaw, tapos na sila. Pero bandang hating gabi, nagkaroon ng sandaling luminaw ang bagyo at nakita nila ang mga ilaw sa malayo. Ang Kampo 4 ay mga 500 talampakan lang ang layo, mas maikli pa kaysa sa 2 football field. Sobrang lapit na. Pero sa kalagayan nila, para na rin itong nasa ibang planeta. Ang ilan sa mas malalakas na umaakyat ay nagpasya na subukang tumakbo papunta roon. Tumayo sila at pasuray-suray na naglakad papunta sa mga ilaw na iyon. At sa kung anong paraan, nakarating sila roon. Pagdating nila sa Kampo 4, agad nilang sinabi sa iba ang tungkol sa mga taong naiwan sa bagyo. Doon gumawa ng kahangahangang bagay ang Rusong si Anatoly Bukriev. Naakyat ng taong ito ang Everest ng araw na iyon nang walang dagdag na oxygen saka bumaba sa Kampo 4. Pagod na siya. Pero nang marinig niyang may mga taong namamatay doon, hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang headlamp at bumalik siya sa gitna ng blizzard sa taas na 26,000 talampakan sa gitna ng dilim. Madalas bumalik si Bukriev sa gitna ng bagyo noong gabing iyon. Tuwing lumalabas siya sa puting bagyo, lagi siyang may nahahanap na tao at hinihila pabalik sa kampo. Nakaligtas siya ng 3 tao noong gabing iyon dahil sa matinding lakas ng loob at tapang. Pero nang makita ni Bukriev si Beck, kinailangan niyang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Nakahiga na si Beck, natatakpan ng yelo ang muka, nangingitim at may matinding frostbite. Nakabukas ang kanyang jacket at puno ng niebe. Nawala ang kanang guwantes niya at naging kulay abo at matigas ang kamay niya, parang nagyelong karne. Nagyelo ang kanang braso niya sa kakaibang posisyon sa taas ng ulo at hindi maibaba. Sinuri ni Bukriev ang pulso. Nandoon pa, pero halos di na maramdaman sa sobrang hina. Isipin mong ikaw si Anatoly Bukriev at nasa 26,000 talampakan ka sa death zone ngayon. Naakyat mo na ang Everest ngayon nang walang oxygen. Ilang beses ka nang bumalik para mag-rescue sa gitna ng isang blizzard na pilit kang pinapatay. Pagod ka na, bumibigay na ang katawan mo. At ngayon tinitingnan mo ang 2 tao na mukhang mamamatay na o baka patay na. Alam mong kung susubukan mong iligtas sila, baka ikaw din ang mamatay. At kung mamatay ka, wala ka nang maililigtas na iba. Anong gagawin mo? Ginawa ni Bukriev ang tanging desisyon na kaya niya. Iniwan niya sila doon at bumalik para iligtas ang mga taong may pag-asa pang mabuhay.
Iniwan si Beck Widers na parang patay sa unang pagkakataon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Kinabukasan ng umaga, Mayo 11 bandang alas 6, nagising si Canadian na Dr. Stuart Hutchison sa Kampo 4 na may iniisip na di niya matanggal sa isipan. Ngayon, isa si Stuart sa mga kliyente ni Rob Hall na bumalik bago marating ang tuktok kahapon. Hindi tulad ng iba, ginawa niya ang mahirap na desisyon nang mapagtanto niyang masyadong delikado ang mga pag-antala at nagpasya siyang bumalik. Habang pagod at traumatized ang karamihan sa mga nakaligtas sa kampo, iniisip pa rin ni Stuart ang mga naiwan doon sa gitna ng bagyo. Kaya kinuha ni Stuart ang ilang Sherpa at bumalik para tingnan. Baka sakaling may buhay pa. Pagdating nila sa lugar kung saan iniwan si Beck, lubos na siyang natabunan ng nyebe. Tanging ang kanyang mga kamay at paalang ang nakikita, nakausli palabas. Binakbak ni na Stuart at mga Sherpa ang yelo sa mukha niya at matapos malinisan, tiningnan ni Stuart kung may pulso pa siya. Halos wala na, pero naroon pa rin. Grabe ang kalagayan ni Beck, itim na itim ang mukha dahil sa frostbite. May yelo sa buong katawan at patay na ang kanang braso niya. Ayon kay Stuart Hutchison, si Beck Widers ang pinakamalapit sa kamatayan ngunit buhay pa sa lahat ng pasyenteng nakita niya sa karera niya bilang doktor. Halos hindi na niya maramdaman ang carotid pulse ni Beck na siyang huling pulso na nawawala bago ka mamatay. Ayon sa mga pamantayang medikal, alam ni Stuart na patay na si Beck Widers. Hindi pa huminto ang katawan niya kaya iyon lang ang desisyong nagawa ni Stuart. Iniwan niya si Beck at bumalik sa Kampo 4 para iulat ang nakita niya. Opisyal na muling idineklarang patay si Beck Widers. Alas 6 ng umaga noong Mayo 11, 1,976 nakatanggap ng tawag si Peach Widers sa kanilang bahay sa Dallas. Galing ito sa adventure consultant sa New Zealand na nagsabing pumanaw ang kanyang asawa sa bundok Everest. Ayon sa kanila, si Beck ay nakahiga sa negative 40 degree Fahrenheit ng 18 oras at walang malay sa hypothermic coma ng 15 oras. Ayon sa mga pangunahing eksperto sa high altitude medicine, dapat patay na ang taong ito. Lahat ay naniwalang patay na siya. Ngunit pagsapit ng alas 4 ng hapon na iyon, si Beck Widers ay iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, talagang nalito siya. Sinabi niya na una niyang naramdaman ang init at ginhawa. Akala niya, nasa kama siya sa bahay nila sa Dallas, na may sikat ng araw ng Texas sa bintana. Pero may di maipaliwanag si Beck. Kahit ilang taon na ang lumipas, naalala pa rin niya ang pamilya niya. Di tulad ng alaala o litrato, sabi niya, malinaw at buhay na buhay silang lumitaw na parang maaari siyang kausapin anumang oras. Ang kanyang asawang si Peach, ang kanyang anak na babae na si Meg, ang kanyang anak na lalaki na si Bob at si Beck ay biglang nakaramdam ng malinaw na pagkaunawa. Sabi niya kalaunan, para itong may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya, kung hindi ka tatayo ngayon, hindi mo na sila muling makikita. Ngayon, kaya mahalaga ang sandaling ito. Matagal nang tumatakas si Beck Widers mula sa kanyang pamilya. Kasi si Beck ay matagal nang nakakaranas ng matindi at delikadong depresyon simula pa noong kolehiyo. Mahigit 20 taon na siyang inuubos araw-araw ng tinatawag niyang itim na aso. Hindi niya dito sinabi kanino man. Sa 30 PS niya, nadiskubre ni Beck na pansamantalang nawawala ang depresyon kapag pinagod niya ang katawan sa matinding pisikal na pagsubok. Ang kawalan ng pag-iisip na yon, ang katahimikan sa kanyang isipan, ang pinakamasarap na bagay na naranasan niya. Sa edad 40, nagsimulang mag-mountaineering si Beck at naging takbuhan niya ang mga bundok laban sa depresyon. Ang pag-akyat ng bundok ay nagdulot sa kanya ng katahimikan sa isipan dahil sa pagod ng katawan. Kalaunan, di na naging takbuhan ang mga bundok, kundi naging obsesyon na lang. Sobrang hektik ng ensayo niya. Gising siya ng 4 AM. Nag-eehersisyo siya, tapos buong araw sa ospital bilang pathologist. Uuwi na lang, halos di makausap, 2 salita lang sa pamilya tapos tulog na agad ng 8 gabi. Mawawala siya ng ilang linggo sa ekspedisyon. Sabi ng anak niyang si Meg, mag-eehersisyo siya buong araw at di ko siya makikita. Aakyat siya ng bundok ng ilang linggo. Mahirap para sa akin kasi miss ko ang tatay ko at sana nandito siya. Mas direkta ang anak niyang lalaki. Hindi ko napapansin kung wala siya kasi parang wala rin kahit nandito. Noong tagsibol ng 1,976 natapos ang 20 taong kasal ni Beck nang desisyonan siyang hiwalayan ni Peach. Nagdesisyon siya habang naghahanda si Beck para umakyat sa Everest. Pero hindi niya sasabihin ito kay Beck habang nasa bundok siya. Maghihintay siya hanggang makabalik ito.
Umalis si Beck papuntang Everest noong Mayo, 1976, hindi alam na pagbalik niya, tapos na ang kanilang kasal. Ang lalaking 2 dekada nang tumatakas sa pamilya, itinulak sila palayo, iniwan ng asawa, at halos di nakilala ng mga anak, ngayon ay nakahiga na lang, namamatay sa Everest. Ano ang pumapasok sa isip niya habang malapit na siyang mamatay? Hindi ang tagumpay niya sa karera o mga bundok na naakyat, kundi ang mukha ng pamilyang tinakasan niya. Ayon kay Beck Weathers, ang pangitaing iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi ako relihiyoso o espiritual, pero ramdam kong may puwersang tumatanggi sa kamatayan mula sa loob ko. Sa huling sandali, sinuri ni Beck ang kanyang katawan. Ginalaw niya ang kanang kamay matapos mabangga sa yelo, at tumunog itong parang hungkag na kahoy. At ang tunog na iyon ang nagbalik sa kanya sa realidad na parang isang malakas na pagbangga. Hindi ito kama, hindi ito panaginip, totoo ito. Sa sandaling iyon, nagpasya si Beck Weathers na gusto niyang mabuhay ngayon. Imposible sanang gumalaw si Beck nang magkamalay siya dahil sa kanyang pisikal na kalagayan. Bulag din siya sa isang mata. Sa isang mata lang siya nakakakita ng unti-unti talampakan, hindi na rin niya magamit ang kanang kamay. Ang kanyang kaliwang kamay ay matindi ang pagkaka-frostbite. Buong katawan niya ay manhid dahil sa hypothermia. Nalilito at disoriented siya dahil sa taas ng lugar at ilang oras nang hindi kumakain o umiinom. Naubos na ang kanyang dagdag na oxygen. Ang Kampo 4 ay nasa 300 yarda ang layo. Mas mababa iyon sa isang 4 na milya, mga 2 minutong lakad sa tabing dagat. Pero sa taas na 26,000 talampakan, matindi ang frostbite, hypothermic at halos bulag na, parang 300 milya na rin ang layo na iyon. Tumayo pa rin si Beck Weathers. Sabi niya pagkatapos, inisip ko na siguro 3 o 4 na oras na lang ang natitira sa buhay ko, kaya nagsimula akong maglakad. Ginamit niya ang natitirang paningin sa isang mata at umasa sa alaala kung saan ang kampo. Palagi siyang natitisod, nadadapa siya, tumatayo ulit at muling nadadapa. Hindi niya alam kung nasaan ang lupa dahil di niya makita ang lalim. Parang porselana ang pakiramdam ng mga paa niya na parang mababasag sa bawat hakbang. Pero si Beck Weathers ay naglaan ng mga dekada sa pagsasanay ng kanyang katawan para tiisin ang hirap. Ilang taon niyang pinahirapan ang sarili niya hanggang sa sukdulan para makatakas sa kanyang depresyon. At ginamit niya ang disiplina na iyon ngayon, sabi niya. Basta nakakagalaw pa ang mga binti ko at kaya kong tumayo, pupunta ako sa kampo na iyon. Kung matumba man ako, babangon ako. At kung matumba ulit ako, babangon ulit ako at magpapatuloy akong gumalaw hanggang sa makarating ako sa kampo na iyon. O hindi na talaga ako makatayo o tuluyan akong bumaba sa bundok na iyon. Ang biyahe ay tatagal ng 30 minuto kasama ang pagbagsak, pagbangon at pagkapurol sa pinakamapanganib na kapaligiran sa mundo. Nagawa niya ito bandang 4:35 ng hapon. Noong Mayo 11, ikinagulat ng mga umakyat sa bundok ang pagdating ni Beck Weathers sa Kampo 4. Si Todd Burleson, isang Amerikanong umaakyat na nandoon, ay inilarawan kalaunan ang kanyang nakita. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Wala nang muka ang taong ito. Itim na itim, parang may makapal na balat na tumakip sa kanya. Bukas hanggang baywang ang kanyang jacket at puno ng niebe. Nakaangat sa ulo ang kanyang nagyelong kanang hubad na braso. Hindi niya ba ito maibaba? Ang kanyang balat ay parang marmol, puting bato, walang dugo. Isipin mo yon, sandali. Ito ang mga umaakyat na sinabihang patay na si Beck Weathers. Ilan sa kanila mismo ang tumulong tumawag kay Pitch Weathers para ipaalam sa kanya na namatay ang kanyang asawa sa bundok. Tinanggap na nilang patay na siya. Pero ngayon, naglalakad na siyang papasok sa kampo gamit ang sariling lakas. Pero ganito pa rin, kahit misteryoso ang kanyang pagbabalik, hindi pa rin nag-iba ang malungkot na pagsusuri ng mga doktor. Walang naniwalang mabubuhay pa si Beck Weathers kinabukasan. Nilagay siya sa isang tent, binigyan ng mga sleeping bag at bote ng mainit na tubig at ininiksyonan ng steroid. At pagkatapos ay iniwan na lang siya doon para mamatay ng mas komportable hanggat maaari. Kahit sa kalagayan niya, napanatili pa rin ni Beck ang kanyang sense of humor. Nang marating siya ng mga umaakyat, nagbiro siya. Sabi nila, magastos daw itong biyahe, isang braso at paa ang kapalit. Mas maganda ang deal ko ngayon. Nakaligtas si Beck ng isa pang gabi at sa Mayo 12 habang naghahanda ang mga nakaligtas na lumikas, natagpuan nilang buhay pa rin si Beck Weathers. Maliwanag pa rin ang isip niya kahit nagulat ang lahat. Para mailigtas si Beck mula sa bundok ng buhay, kailangan nilang gawin ang hindi pa nagawa sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok. Kasi habang si Beck ay kumakapit pa sa buhay sa bundok, ang asawa niyang si Pitch ay nag-oorganisa ng isang bagay na masasabi mo lang na isang himala.
sa Dallas. Matapos tanggapin ang balitang patay na si Beck, tapos malaman pagkalipas ng ilang oras na buhay pa pala siya pero hindi makontak, agad kumilos si Peach. Kinontak niya si United States Senator kay Bailey Hutchison at lumapit din kay Senate Minority Leader Tom Daschle. Pinakialaman niya ang State Department na kumontak sa United States Embassy sa Kathmandu. Pero ito ang problema, ang hinihingi ni Peach ay imposible, literal na imposible. Kailangan ni Beck na ma-evacuate gamit ang helicopter mula sa taas na humigit kumulang 19,800 at 60 talampakan at hindi talaga kayang lumipad ng mga helicopter sa ganong kataas. Napakanipis ng hangin kaya hindi sila makakalikha ng sapat na lift para manatiling lumilipad. Maraming bihasang sibilyang piloto ng helicopter ang tumanggi na sa misyon. Sabi nila, imposible itong gawin. Noong Mayo 13, 1976, natagpuan ng embahada ang isang piloto sa Royal Nepal Golf Club. Ang pangalan niya ay Teniente Coronel Madan Khatri Chatri. Siya ay miyembro ng Warrior Caste ng Nepal, isang katayuan na may malaking bigat sa kultura at nangangailangan ng sariling kodigo ng karangalan. Nang ipaliwanag ng mga opisyal ng embahada ang sitwasyon at sa madaling salita, ay hinamon siyang patunayan ang kanyang tapang. Agad ang naging tugon ni Madan Khatri Chatri. Sinabi niya, gagawin ko ito, ililigtas ko si Beck. Parang eksena talaga mula sa Mission Impossible ang mga sumunod na nangyari. Inalis ni Madan ang mga di kailangang gamit sa helicopter para gumaan ito. Lumipad siyang mag-isa, walang co-pilot o crew at kaunting ekstrang gasolina lang ang dala. Lumipad siya ng ilang talampakan lang mula sa lupa, saan man posible, para mapataas ang densidad ng hangin sa ilalim ng mga rotor. Pagkatapos, itinulak pa niya ang helicopter lampas sa limitasyon nito. Lumipad sa matinding snowstorm na may hangin na 20 hanggang 70 milya kada oras at temperatura na negative 50 degrees Fahrenheit. Nagmadali ang mga umaakyat sa Kampo 1 maglinis ng patag para sa paglapag. Gumuhit sila ng X sa niebe gamit ang Kool-Aid powder dahil iyon lang ang meron sila. Ilang ulit umikot si Madan, sinusuri kung posible nga bang maglanding at sa kanya ibinaba ang helicopter. Unang pasahero si Makalugaw, isang Taiwanese na climber na kritikal ang lagay. Si Beck, kahit na siya mismo ay nasa desperadong kalagayan, ay ibinigay ang kanyang pwesto. Aniya, parang tama ang ginawa ko noon, pero nung umalis ang helicopter na sinakyan ni Makalu, kailangan kong sabihin sa'yo, sobrang bagsak ng loob ko dahil akala ko hindi na siya babalik. Pero bumalik nga si Madan Khatri Chatri. Lumapag siya ulit sa halos 20,000 talampakan. Maingat isinakay si Beck Weather sa helicopter papuntang base camp ng Everest. Saka dinala sa Kathmandu. Ito ang naging record sa pinakamataas na helicopter landing at rescue na nagawa. Dahil sa kanyang pambihirang kabayanihan, pinarangalan si Madan Khatri Chatri ng Nepal Tara Star of Nepal, ang pinakamataas na parangal militar ng Nepal. Sa ospital sa Dallas, hinarap ni Beck ang matitinding epekto ng kanyang pagkakaligtas. Kailangan ng halos 12 operasyon sa susunod na taon dahil sa pinsalang dulot ng frostbite. Ang kanyang kanang braso ay inamputate sa pagitan ng siko at pulsuhan. Kinailangang putulin ang lahat ng 4 na daliri at hinlalaki sa kanyang kaliwang kamay. Ginawang parang guwantes ng mga surgeon ang natira niyang kamay para magamit pa. Kailangan ding putulin ang ilang bahagi ng parehong paa. Kinailangang buuin muli ng mga surgeon ang ilong ni Beck dahil namatay ang mga tissue at nagkabutas sa mukha niya. Kinuha nila ang balat at tissue sa noo niya at ibinaba ito para mabuo ulit ang ilong niya. Tumubo ang bagong ilong ni Beck sa kanyang noo ng ilang buwan habang bumubuo ng mga bagong ugat ang tissue. Nakaligtas si Beck. Nakapagtrabaho siyang muli bilang pathologist 4 na buwan matapos ang kanyang mga pagputol. Kasama ang assistant ng doktor na gumagawa ng mga pinunggalaw na hindi na kaya nang nawala niyang mga daliri. At ito ang pinakakamanghamanghang bagay, ang matagal at nagbabanta sa buhay na depresyon. Yung itim na asong sumunod kay Beck ng 20 taon ay biglang nawala. Wala na talaga ito. Ayon kay Beck, halos nawala na ang mga bagay na dati nagpapalungkot at nagtutulak sa akin. Natanggal ko na yung pabigat sa buhay ko at mas masaya na ako ngayon at mas payapa kaysa dati sa buong buhay ko. Nagpasya si Beck na ilaan ang buong pagkahumaling, pagsisikap at determinasyon para maging karapat-dapat sa kanyang pamilya. At ang pagbabago ay totoo at malalim. Noong 2015, magkasama pa rin sina Beck at Peach sa North Dallas, halos 20 taon matapos ang Everest. Si Lolo Beck ay mahal na mahal ang kanyang mga apo. Malapit lang nakatira ang kanyang mga anak na matatanda na.
Ang kasal na muntik magdiborsyo noong 1976 ay lalo pang tumibay. Iyan ang kwento ni Beck Weathers, lalaking dekada ring tumakbo palayo sa pamilya at ginamit ang bundok para takasan ang depresyon. Isang lalaking 2 beses nang ideklarang patay sa pinakamataas na bundok sa mundo. Isang lalaking nawalan ng mga kamay, ilong at bahagi ng paa, ngunit natagpuan ang kapayapaan, koneksyon at pagkaunawa na matagal nang nasa kanilang tahanan ang kanyang kailangan. Ito ang mga bagay na nagpapaalala sa akin ng kamanghamanghang kakayahan ng tao para sa pag-survive at pagbabago. Hindi lang basta nabubuhay sa kabila ng imposibleng mga pagsubok, kundi nagiging mas mabuting tao dahil sa mga pinagdaanan natin. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.